Song Jinwoo versus Thomas Andre. Matapos makita ni Jinwoo ang hideout na pinagtataguan ni Dongsu kay Jinwoo, kaagad nakatikim ng matinding kamao si Wang Dongsu sa sobrang galit ni Jinwoo. Kaagad pinainom si Jinwoo ng healing potion, ngunit hindi na kayang recover ang pinsalang natamo nito since nasa 10% below na ang HP ni Jinwoo, kaya mas lalong namuot ang galit ng ating bida. Tinanong ni Jinwoo ang dalawang kasama ni Dongsu kung may healer sa kanila, ngunit hindi ito nakapagsalita, kaya tumaas ang bloodlust ng ating bida at inutusan niya ang dalawa na pagalingin si Jinwoo. Ngunit ang naging sagot lamang nito, hindi sila marunong magsalita ng Korea. Nakabalik na si Dongsu at handa na itong makipagbasagan ng ulo, since ito daw ang first meeting nila ni Song Jinwoo, at sinabi niya sa dalawa niyang kasama na nag-request daw ito na pagalingin ang kinidnap nila. Muling nag-request si Jinwoo sa huling pagkakataon na pagalingin ng dalawa si Jinwoo, ngunit malakas ang loob ng isa na sinabing kailangan munang kumbinsihin ni Jinwoo ang kanyang boss, kaya kaagad nagdash ang ating bida upang hawakan ng ulo pagkatapos nilang paso ito sa poste. Tinanong ni Jinwoo ang isa kung siya ba ay isang healer, ngunit nataranta nga ito dahil hindi daw sinabi ni Dongsu na involved pala sa Song Jinwoo sa taong kinidnap nila. Since ito ay nataranta, kalmadong sinabing muli ng ating bida kung siya ba ay isang healer, ngunit sagot nito hindi siya isang healer, kaya gamit ang commander authority, inismash ni Jinwoo ang ulo ng hunter na parang binagsakan ng gravity sa sobrang lakas. Alam daw ni Dongsu na si Jinwoo talaga ang pumatay ng kanyang kapatid na si Wang Dongsu, ngunit gusto pa rin niyang marinig na aminin ito ni Jinwoo. Hindi nagsalita ang ating bida sa mga tanong ni Dongsu, habang kalmadong naglalakad ang dalawa upang mag face to face to start the real battle. At sagot ng ating bida, go ask yourself. Nag-cringe ang mukha ni Dongsu at kagad itong nagpakawala ng matinding suntok towards Jinwoo, ngunit pasimple lamang itong iniwasan ng ating bida at nag-counter ng napaka-effortless na suntok mga lods, ngunit ang kamao ni Jinwoo ay bumaon talaga sa katawan ni Dongsu. Napasukan ng dugo si Dongsu sa tindi ng suntok ni Jinwoo at parang blink ang pagkatalsik ni Dongsu sa sobrang bilis dahil sa lakas ng kamao ng ating bida. Tumago si Dongsu sa pader at bumangga-bangga ito sa floor at napunta sa malaking water pipe hanggang sa umabot ito sa kabilang pader. Ramdam pa ni Dongsu ang kanyang consciousness at lakas kahit iniinda nito ang sakit sa katawan, ngunit siya ay nagulat dahil si Song Jinwoo ay nasa itaas ng nasirang water pipe at nag-aantay lang na pansinin nito ni Dongsu. Muling nag-engage ang dalawa, ngunit mas mabilis na hawakan ni Jinwoo ang ulo ni Dongsu, kaya inismash niya ito sa malaking water pipe. Habang hawak-hawak ni Jinwoo ang ulo ni Dongsu, hinampas-hampas niya ito sa napakakapal na metal ng water pipe at bawat smash nito ay dumadagundong ang tunog sa buong gusali hanggang sa nagsisitalsikan ang dugo ni Dongsu. Biglang dumating si Thomas Andre at sinabing that's enough dahil sinabihan ko na yan si Dongsu na huwag kang galawin, at tinanong ni Andre kung buhay pa ba si Dongsu. Sagot ng ating bida, buhay pa sa ngayon. Sinabi ni Thomas Andre na kung pwede, ito ay pag-uusapan na lamang nila sa labas at pabayaan na lamang si Dongsu, at kung gagawin daw ito ni Jinwoo, magpapanggap na lamang siya na parang walang nangyari. Sagot ng ating bida, paano kung hindi? Sagot ni Thomas Andre, well, ang kanyang request ay hindi na magiging request dahil magiging utos na ito. Pipilitin niyang papasunurin si Jinwoo, at parang naramdaman niyang na-checkmate siya sa pagkakataon na ito dahil wala siyang choice kundi kakalabanin ang taong nilamon na ng galit. Binalibag ni Jinwoo si Dongsu at sinabing walang problema sa kanya. At ito pala ang tunay na plano ni Wang Dongsu. Gumawa siya ng plano na hindi magkakaroon ng choice si Thomas Andre, since si Thomas Andre lang ang may kakayahang talunin si Jinwoo, kaya sa moment na ito, walang choice si Thomas Andre kundi papatayin niya si Jinwoo para kay Dongsu. Tinanong ni Thomas Andre kung kilala ba ni Jinwoo ang kaharap niya. Sagot ni Jinwoo, hindi na importante kung sino ka. Kaya naisip ni Andre, alam ni Jinwoo kung sino siya, ngunit pinili pa rin itong kalabanin siya. Si Thomas Andre ay lumaki sa isang mahirap na dayuhang pamilya na napapalibutan ng maraming kalaban. Ngunit isang araw, ipinagkaloob sa kanya ng universe ang isang extraordinary gift, ang gift na walang katumbas na lakas, ang kapangyarihan na kayang durugin ng lahat. Sa pamamagitan ng walang hanggang serye sa pakikipaglaban, napatunayan ni Thomas Andre ang kanyang natural na talent, strength, authority, wealth at violence. Gamit ang iba't ibang klaseng kapangyarihan sa buong mundo, siya ay hinirang bilang isang king dahil kaya niyang wasakin ang lahat ng humarang sa kanyang landas, dahil ang dahas ay ang nag-iisa niyang justice. Kaya sinabi ni Thomas Andre na pagsisisihan daw ni Jinwoo ang kamangmangan. Dumating na ang mga tauhan ni Thomas Andre, pati na rin ang daan-daang hunter na ipinadala para paghandaan ang laban. Ngunit nagulat ang lahat dahil nagkaroon ng malakas na pagsabog na mas lalo nilang ikinagulat dahil mayroong bagay na tumagos papunta sa kanila hanggang sa dumaan nito sa gitna at tumilapon ng mga sasakyan na tinamaan nito. Ito pala ay si Thomas Andre na makikitang naka-defense pose at mukhang tinamaan ito ng malakas na suntok ni Jinwoo since sinabihan niya itong isang mangmang. Nagulat ang lahat sa kanilang nakita at kalmadong humakbang si Thomas Andre papunta kay Jinwoo, kaya kaagad naghanda ang lahat ng hunter para sumali na sa laban. Inutusan ni Jinwoo si Igris na dalhin si Jinwoo sa malapit na hospital at siguraduhin magamot ito kaagad, kaya mabilis na umalis si Igris sakay ni Kaizel. Handa na ang buong scavenger guild sa laban sa pamumuno ni Thomas Andre, at mukhang ang laban na ito ay guild laban sa guild dahil iisang guild rin nga naman itong si Jinwoo, considering as a guild member kapag tatawagin niya ang lahat ng Shadow Soldier. Kaya pangiting sinabi ni Thomas Andre na ngayon ng oras para sila ay mag-uusap dahil ang oras na ito ay napaka-importante para sa kanya. Wala na siyang pakialam kay Wang Dongsu. Iisa lang ang paraan para maibalik ang kanyang pride, at ito ay walang iba kundi papatayin ang isang mayabang na si Song Jinwoo. Sinabi ni Thomas Andre, hindi pa naman huli ang lahat. Kung aaminin ni Jinwoo ang pagkakamali at mag-surrender, bibigyan daw niya ito ng chance para mabuhay. Ngunit ang naging sagot ng ating bida ay isang matinding middle finger. Nagalit si Thomas Andre sa panginginsultong ginawa sa kanya ni Jinwoo at pagsisihan daw nito ang chance para mabuhay. Unti-unting nagbago ang katawan ni Thomas Andre. Nagkapunit-punit ang damit at mas lalong lumaki ang katawan, habang ang scavenger guild hunter ay mainit na nakatitig kay Iron na handa na rin sumagupa sa laban. Habang nagkatitigan, si Song Jinwoo at Thomas Andre, sabay nilang binigas ang salitang let's go. Kagad nag-clash ang dalawang grupo, Scavenger Guild versus Ajin Guild, Shadow Soldier versus Hunter. May advantage sa dami ang Shadow Soldier, ngunit may advantage rin ang mga Hunter since sila ay mga tao, nasa kanila ang advantage ng strategy at timing. Gumawa ng defense positioning ang Scavenger Guild. Sa pamamagitan nito, nakabuo sila ng isang napakalawak na creation magic shield, habang mabilis na sumalakay ang mga Shadow Soldier. Hindi nakapasok ang mga Shadow Soldier dahil parang pader ang shield na ginawa ng Scavenger Guild sa sobrang laki, kaya tumilapon lamang ang mga ito. Ngunit mayroon din namang mga Shadow Soldier na kayang lumipad para pasukin ang kalaban. Subalit pahirapan pa rin para sa mga Shadow Soldier dahil wasak ang aabutin nila kay Thomas Andre. Napansin ni Thomas
Andre si Tusk na naka-giant mode habang gumagamit ito ng magic spell, Helm of Protection. Itinuon niya ang kanyang lakas sa paa upang makatalon ng mataas, kaya basag ang shield ni Tusk at wasak ang ulo nito. Naglanding si Thomas Andre sa itaas ng gusali habang si Jinwoo ay kalmado lamang nakatayo at isa-isa niyang pinatumba ang mga hunter na gustong sumubok na kalabanin siya. Ngunit napansin niyang paparating na si Thomas Andre sa kanya. Kaagad nagdash si Ion upang harangan gamit ang malaking shield. Ngunit pasimpleng binalibag ni Thomas Andre si Ion sa lakas ng braso nito. Subalit nagulat si Thomas Andre dahil biglang nawala si Jinwoo at napansin niyang nasa tabi na pala ang ating bida. Nagdash si Jinwoo upang mag-unleash ng atake direkta sa katawan gamit ang Demon King Dagger. Ngunit nagulat ang ating bida mga lods dahil hindi man lang bumaon ang Demon King Dagger sa sobrang tigas ng katawan ni Thomas Andre. Kaagad sinuntok ni Thomas Andre ang balikat ni Jinwoo kaya tumalsik ito sa itaas at sinabing, ano sa tingin mo ang isang national level hunter? Isang joke? Kaya ipaparamdam daw niya kay Jinwoo ang kaibahan ng kanilang lakas at lalamunin daw ito ng takot. Ginamit ni Thomas Andre ang isang skills upang kontrolin ang katawan ni Jinwoo sa itaas at napansin ng ating bida na isa itong telekinesis. Kaya ginamit din niya ang Commander Authority upang i-smash si Andre sa ground. Napawat the hell si Thomas Andre sa kanyang naramdaman dahil parang dinurog daw ang kanyang buong katawan papunta sa lupa. At kahit hinila niya si Jinwoo gamit ang telekinesis, naghanda pa rin ito ng suntok papunta sa kanya. Sa pulang mukha ni Thomas Andre sa suntok ni Jinwoo, kaya muli itong tumalsik at napansin niyang dumugo ang kanyang bibig. Nagdash na naman si Jinwoo sa harap ni Thomas Andre at sinabing, anong sinabi mo kanina? Ipaparamdam mo ang kaibahan ng ating lakas at lalamunin sa takot. Kaya nagsagawa ng mabilis na atake si Jinwoo sa iba't ibang parte ng katawan nito. Sinabi ni Thomas Andre, o sige, hindi na kita mamaliitin habang unti-unting nag-fully change ang buong katawan nito at binigas ang salitang reinforcement. Lumipat ang eksena kay Mr. White. Gusto ng kanyang kasama na magpaliwanag ito kung ano talaga ang nangyari. Ngunit wika ni Mr. White, wala na daw oras para mag-explain pa siya. Sinabi nito, isa lang daw normal na civilian itong si Mr. White at hindi isang hunter. Dahil kapag ang pangyayaring ito ay lumalaki, ang lahat ng tao ay malalagay sa panganib. Sa moment na ito, naisip ni Jinwoo na si Thomas Andre ay isa sa 4 na tao na nagpo-possess ng kapangyarihan ng isang ruler. At malamang sa malamang, si Thomas Andre ay isa sa mga hunter na nakasurvive sa Kamish Raid. Ibig sabihin, ang 4 na national level hunter ay nagpo-possess ng kapangyarihan ng mga ruler. Naunang sumalakay si Jinwoo, ngunit nakita niyang hindi mapipigilan ang ataking ito ni Thomas Andre para sa kanya, kaya umatras ang ating bida. Nag-collapse ang buong ground to the point na dinurog talaga niya ang lupa na kinatatayuan niya. Nagulat si Jinwoo sa kanyang nakita dahil naghanda si Thomas Andre ng napaka-unusual na skills. Isang maliit na bulang itim ang nasa kamay ni Andre at binigas ang salitang capture. Nagkagulo ang lahat ng mga hunter at nagsisitakbuhan at sinabing lumayo na sila kaagad kay Thomas Andre. Ang maliit na bolang itim kanina, ngayon ay sobrang laki na at makikitang hinigop nito ang lahat ng nasa paligid dahil ito pala ay isang black hole. Hindi makapaniwala si Jinwoo na kayang gumawa ng black hole ni Thomas Andre at kung hindi dahil sa Commander Authority, kanina pa siyang nahigop. Inobserve ng black hole ang lahat ng nasa paligid nito kaya nawasak ang mga gusali at iba pang object. Maya-maya, tapos na ang black hole at nabura ang lahat ng nasa paligid ni Thomas Andre at sinabi niyang hindi na siya magmiminti sa pagkakataon na ito habang tinititigan si Jinwoo. Pagkatapos maraming sugatan na hunter ang nadamay sa matinding black hole kaya sila ay nagtulong-tulong upang makaalis kaagad sa lugar. Naghanda si Thomas Andre upang salakayin si Jinwoo at makikitang kalmado lamang nag-aantay ang ating bida kaya nang nakalapit si Thomas Andre ay pasimpleng inapakan ng ulo nito upang makapag-create ng distance. Gumamit ng skills telekinesis si Thomas Andre upang hindi makatakas ang ating bida kung kaya't ginamit din ni Jinwoo ang Commander Authority upang hilain din si Thomas Andre at makikitang parang naghanda si Jinwoo ng matinding suntok. Nagets ni Thomas Andre na gusto siyang hilain ni Jinwoo upang pabagsakin gamit lamang ang malakas na suntok kaya masaya niyang tinatanggap ang hamon na ito. Tinipon ni Thomas Andre ang kanyang physical strength power sa kamao para sa matinding sagupaan ng kanilang lakas at makikitang gumawa ng malakas na impact ang paglash ng dalawang kamao ngunit unti-unting nagdadurog-durog ang reinforcement armor ni Thomas Andre sa lakas ng suntok ni Jinwoo na sobrang ikinagulat niya sa moment na ito habang ang ating bida ay parang wala lang. Tumalsik si Thomas Andre at tumagos ito sa bubong ng gusali kung kaya't ang structure ng gusali ay nagkawasak-wasak ngunit mas lalong nagwala si Thomas Andre at kagad itong bumangon para harapin si Jinwoo. Habang ang ating bida ay gumawa kaagad ng pagsalakay ngunit sinalubong ito ng malahiganting kamao kaya umiwas muna ang ating bida. Ang suntok ni Thomas Andre na iniwasan ni Jinwoo ay gumawa ng napakatinding pinsala sa mga gusali to the point na nahati nito ang ground sa sobrang lakas. Nagulat si Thomas Andre dahil nagawang mag-grab ni Jinwoo ang horn ng kanyang helm armor at mabilis itong nag-knee-kick direkta sa kanyang mukha to the point na nagkaroon ng crack ang reinforcement armor nito. Dumating na ang taga-Federal Bureau of Hunter at hindi sila makapaniwala sa kanilang naramdamang mana intensity sa paligid at napatanong kung anong klaseng monster ang naglalaban ngayon. Muling dumadagundong ang bakbakan sa pagitan ni Jinwoo at Thomas Andre at nagkaroon na naman ng matinding damage. Ngunit bigla silang nagulat sa kanilang nakita dahil si Thomas Andre binugbog ni Jinwoo at makikitang walang tigil na minakmak ng kamao ng ating bida ang national level hunter. Hindi na mapigilan si Jinwoo habang napatanong sa sarili si Thomas Andre kung paano nagkaroon ng speed and power ang isang mage type hunter. Ramdam niya ang bagsik ng kamao ni Jinwoo at naisip niyang parang matatalo na siya sa laban. Ngunit ito ay napaka-imposibleng paniwalaan at hindi siya papayag. Kaya pilit niyang ginrab si Jinwoo kahit nahihirapan at sinabing siya ang the great Thomas Andre, ang the strongest national level hunter. At hindi ito sapat para talunin siya ng ganun lang kasimple. Tumalon si Jinwoo at makikitang basag na ang mukha ni Thomas Andre. Ngunit bumalik ang ating bida mga lods, biglang naglanding sa likod ni Thomas Andre na may kasamang elbow punch at sinabing, di ba sinabi ko na kanina, hindi importante kung sino ka. Saksi ang lahat ng Scavenger Guild Hunter at ang taga-Federal Bureau of Hunter kung paano binugbog ni Jinwoo si Thomas Andre gamit ang kamao. Habang sinabi ni Mr. White, pakiusap, tama na yan Jinwoo. Patuloy pa rin si Jinwoo kahit bugbog sarado na si Thomas Andre at tuluyan ng nawasak ang reinforcement armor nito. Kung kaya, kusang sinabi ng national level hunter, tapos na ang laban, siya ay talo na. Tumigil na si Song Jinwoo at hindi makapaniwala si Mr. White na nagawang
tatalunin ni Jinwoo ang pinakamalakas na hunter sa buong mundo. Kaya kaagad niyang inutusan ng isang healer na i-heal kaagad, si Thomas Andre. Wika ng healer, ang mga buto daw nito ay nagkadurog-durog at hindi niya ito mapapagaling na siya lang mag-isa. Kailangan niya ng team effort. Dagdag pa nito na nakakayanan lang ni Thomas Andre ang pinsalang ito dahil isa siyang national level hunter. Ngunit kung isang simpleng hunter ang nakatanggap ng ganitong pinsala ay parang pinatay daw ng 10 ulit. Wika ni Mr. White, wala naman siyang nakitang may namatay sa insidente. Nagkaroon lang ng injured ang mga hunter. Kaya nagpapasalamat na lamang siya na hindi lumala ang pangyayari. Ngunit may tumawag kay Mr. White at sinabing si Wang Dongsu ay hindi na humihinga at si Song Jinwoo bigla na lamang nawala na parang hangin. Pagkatapos ipinakita ang magandang tanawin ng Seoul, Korea habang nasa itaas ng gusali si Song Jinwoo kasama ang bago nitong Shadow Soldier. Nakipag-switch si Jinwoo kay Bero gamit ang Shadow Exchange. Sa ngayon si Bero ay ginagawang lahat na makakaya para lang pagalingin si Jinwoo at sinabi niya sa kanyang kasamang Shadow Soldier na matagal na rin daw itong hindi nakabalik sa Korea. Kaya ano sa tingin daw nito ang tanawin ng Seoul? Sagot ng Shadow Soldier, "My King, bigyan mo ako ng pangalan." At makikita natin ang isang panibagong level 1 rank general na kagaya ni Bero ang bagong Shadow Soldier ni Jinwoo. Tugon ni Jinwoo, "Paano kung papangalanan kitang Greed since namatay ka dahil sa pagiging greedy? Ano sa tingin mo ang bago mong pangalan, Wang Dongsu?" At sagot ng Shadow Soldier, "Thank you, my king." Pagkatapos inutusan niya itong ibaba ang ulo nito na parang pinaparusahan.